see how she so expertly avoided all the kibble to get the cheese? Oh, I'm gonna do this. Hide the cheese. May strainer yung bibig ni Cookie. Nai-strainer niya yung kibbles niya. Kes cheese lang. Spoiled yarn. Mahilig ka sa cheese, Cookie. I'm gonna get a little piece of me too, okay? Naku, spoiled yarn. Spoiled pala yarn. So what I'm eating is a sausage McMuffin. There's egg, cheese, and sausage, and I took the English muffin part off. And I'm just eating the protein part with a spoon. Tinitignan niya kung may ibibigay pa yung daddy niya. No more. No more. Inaabangan ko baka dumaan si Lance tsaka si Lincoln, kaso mukhang hindi ko sila maaabangan kasi lalabas din kami. No one else has walked by. Yeah. There's Jason, Yeah. and there was a lady, Yeah. and they're probably camping, and that was it. At eto nga po, gusto ko lang pong balikan yung last vlog ng expectations versus reality. Ito yung mga kinaharap naming hirap sa likod ng winter camping. Hindi masarado po yung awning. Ilang beses po namin yung binuksan, sinara kasi naipit po siya ng snow. Tapos yung sa may dining area, inabot po kami ng mahigit kalahating oras kasi yung sa may dining area, napuno siya ng snow. Hindi namin ini-expect yun. Punong-puno talaga siya ng snow. Kailangan namin siyang tanggalin. Otherwise, pag nalusaw yung snow sa loob, magkakaroon ng water damage. At hindi lang yan, yun pong para sa gray tank at sa dark tank, yung nalalagyan po ng mga tubig sa CR at saka sa lababo, kailangan pong tanggalin, di ba? Mahirap siyang ikabit kasi pag malamig, yung mga pipe ay nag-e-expand. At hindi lang po yan, syempre, iba ang pagdadrive kapag sasakyan mo lang at kapag meron ka ng RV na kasama. Mas mahirap siyang i-maneuver, hindi ka lang basta liliko, hindi ka lang basta aatras. At syempre, mahirap din pong mag-film habang ganito kalamig. Eto nga pala yung road condition right now. May sasakyan sa harap namin. Pero, isusum ko. Ayun, hindi siya masyadong makita. Pagbaba natin, pataas eh. Ito yung road condition right now. Hindi siya maganda. Pero, good. Ayun yung sasakyan. Makikita nyo. Yun. Ayan. Ayan siya. So, sa kasalukuyan, ito ang road condition. Wag lang sanang magwa-white out ng tuloy-tuluyan. So, ma-share ko lang sa iba, white out kapag yung tawag dito, pag yung sobrang mahangin, yung snow sa Tagalog, maghampas-hampas, tapos lahat mamumuti. Magiging poor visibility na talaga, mahirap na makakita. Pero salamat sa Diyos sa ngayon, okay pa yung sitwasyon. So kahapon, nung nag-drive kami ng asawa ko dito, ang dami kong napansin na yung road talaga may ditch. So na-explain ko na to sa ibang video ko. Yung ditch, yung akala mo, kasi pag humapal yung yelo, no? Akala mo sa gilid, may daan pa, may kalsada pa, yung pala wala na, mahulog ka. Yun ang delikado. Puting-puti talaga, oh. Tignan nyo. Nag-snow pa rin siya, tuloy-tuloy. Snow yung bumabagsak. Buti na lang may pylon sa gilid.
one night lang kami ni Mushi, pero ang feeling ko parang ang tagal naming nag-camping. So pagdating namin, ano bang una namin ginawa? Yung scout leader, nakita namin, nakipag-usap kami sa kanya. Tapos yung isang scout leader uli, nakita namin, nakipag-usap kami sa kanya. Tapos umalis kami ni Mushi kasi kailangan niyang isaoli sa store yung binili niya. Hindi maganda yung fit sa Mark's Work Warehouse. Sa tabi ng Mark's Work Warehouse, ganda nito. Sa tabi niya, what's the name of the shoe store that we buy my UGG? I never heard of it before. I can't remember. Yeah, but it's high-end, eh? Yeah, high-end discount. Yeah. Really no discount. Because the shoes I bought you There's are the no- same price at Amazon. Yeah, everywhere. At UGG itself, Yeah, every other shoe place. yeah. It's a high-end plaza. It's just a big, it's a nice plaza. It's a high-end plaza that we went to yesterday. So, tapos, bumili kami ng UGG boots. Tapos, pauwi, nag-iba kami ng route. Alam nyo, sayang nga ang ganda talaga, grabe. Ang ganda ng mga bahay. Talagang yayamanin yung mga dinaanan naming bahay kahapon. High-end talaga yung lugar na pinuntahan namin. Kaso gabi na, mag-video man ako, wala akong mai-video kasi madilim. Hindi siya makaka-capture. Pagkatapos, bumili kami ng firewood. Yun, na-video ko yun, yung firewood. Tapos, nag-campfire kami. Tapos, nanood kami ng movie. Pagkatapos, nag-supper kami, nanood kami ng movie. Yun. Parang tapos, nilakad namin si Cookie nung umaga. Actually, ginising ako ni Cookie. Sobrang nabigla talaga ako sa snow. Hindi ko siya inakala. Na sobrang surprise siya. Kapag ka nag-camping ka, tapos nagkaroon, tignan nyo, yan, hindi na masyadong makita yung farm. White na talaga siya. Anyways, kapag mansion! Grabe! Kapag nag-camping ka, tapos inabutan ka ng dalawang magkaibang panahon, di ba? Fall lang, tapos nag-snow. Parang tumagal ka na doon. Kaya gustong-gusto ko yung camping sa March break. Kasi pag nag-camping kami sa March break, nag-snow talaga. Tapos pag dumating kami, mag-melt yung snow, iinit siya. Makikita mo talaga, meron po akong vlog na makita niyo yung lake na yung Great Lake na ang laki niya pa sa dagat. Kadikit niya yung sa States, ganun siya kalaki. Siya hanggang sa nalusaw na yung yelo. Kaya parang ang tagal-tagal mo na sa lugar na yon. Dito winter wonderland talaga. Kapag nandito ka titira, pag halimbawa nanggaling ka based on my experience, nanggaling ka sa tropical country, pagkatapos lumipat ka rito, parang pagdating mo rito, yung hindi ka nanggaling sa transition ng summer, fall, winter. Kasi nung dumating ako dito noon, malinaw sa akin yung memory ko kahit napakatagal niya ng panahon. Snow agad. Talagang matinding snow. Ang saya ko pa noon, naggawa kami ng snowman ni Mushi. Kasi hindi kami talaga nagkaanak. Ilang taon bago pa kami nagkaanak. Naggawa kami ng snow. Tuwang-tuwa pa ako. Lahat kinatutuwaan ko. Tapos pagkatagal, parang nakakalungkot na. Kasi lahat ng nakikita ko puti. Siyempre may evergreen, di ba? Tapos ayun na, nagsisink in na yung lungkot. Yun, nakakalungkot na siya. Hanggang sa nagbago na siya, nagkatrabaho na ako, yun, nakatulong siya kasi nabibisi yung isip ko, yun. Pero dito, kahit sa mga tao na pinanganak dito, may tinatawag na winter depression kasi napakahaba ng winter. November pa lang ngayon pero nagwi-winter na, ganyan dito. Tapos April magwi-winter pa rin, patapos na siya. Tignan nyo, mahaba pa yung winter kaysa sa summer. Kaya may iba nagkakaroon ng tinatawag na seasonal depression o winter depression. Yun. Pero sa akin, through time, sa awa ng Diyos, yung pagkalungkot na lahat puti, kasi siya, proseso siya na paunti-unti rin. Tapos ang tahimik pa kapag nasa loob ka ng bahay, sobrang tahimik. Masakit, ate ko nga gusto niya laging may tugtog kasi ang sakit-sakit daw sa tenga, may ugong. Totoo yun, may ugong talaga kasi grabing tahimik.
Pero ngayon, ako, sobrang sanay na ako. Mas gusto ko yung ganong katahimik. Nung napunta dito yung ate ko, sabi niya, hala, parang may lalabas na zombie maya-maya ah. Kasi maglakad ka sa buong neighborhood. Pag yung mga bata pumasok, halimbawa, alas 9, ganyan, mga 8:30 hanggang mga 9:30, makakita ka pa ng mga bata sa kalsada kasi mga pumapasok sa school. Pagkatapos nun, wala ka nang makikitang naglalakad. May pangilan-ngilan lang. Tahimik na agad. Sobrang tahimik. Pagpasok mo ng bahay mo, dahil ang bahay may insulation, ganun, mas lalong tahimik. May maririnig kang ugong sa taenga mo. Pero masasanay at masasanay ka. Tapos sa akin, parang ayoko na nung nagpunta kami ng Toronto, masaya siya, nagustuhan ko siya kasi kakaibang environment, di ba? Pero mas gusto ko yung katahimikan dito. Mas gusto ko siya. Ewan ko sa asawa ko. Do you like having a quiet, like I'm saying that before I was so like a culture shock type of thing because it's too quiet. Oh, But when now- when the snow's out, it muffles all the sound. Yeah, Yeah, it's just I guess I got used to it over the years. So you get used to your boy here. yeah, that's what I mean. I got used to it, so it wasn't a big deal. Like it's snow on the ground, it's quiet, and I don't think anything of it. Yeah, but do you like here better than Toronto? Here, Yeah. of course. Toronto's terrible. Maybe not in Jennifer's area because she lives in an action-packed place. Yeah. She's in the I heart mean, of if you're all Toronto. into like eating out every single meal, like every single day, Maybe if we then live, Toronto's great. yeah, maybe if we live where Jennifer is, because she lives in the heart of Toronto. I don't know. I just see too many people, too much traffic. Yeah. No, you don't have any room for yourself. Ito pa, roundabout. Nako, talaga, marami talaga akong kwento sa roundabout na to. Next time ko na lang sa inyo ikwento ang mga kwentong roundabout. Lahat na ng traffic light talaga, tinanggal na. Wala na. Puro roundabout na lang. Ay, malapit na yata kami sa destination namin. I'll just leave the engine running. So, pupunta sila dun sa thrift store, tapos pupuntahan namin yung Canadian Tire mamaya para bumili ng antifreeze.